Opisyal na ipinagbabawal ang pagkaalipin sa lahat ng bansa, ngunit nasa papel lamang ito. Ayon sa ILO, mahigit 50 milyong tao sa mundo ang nasa modernong pagkaalipin noong 2023. Sila'y pinagsasamantalahan, ibinibenta, binibili, o sapilitang hinahawakan dahil sa utang. Kabilang dito ang mga batang pinagtatrabaho mula 5 taong gulang, mga babaeng sapilitang ikinakasal, at mga lalaking nawawalan ng pasaporte at nagiging alipin sa kontrata. Ang saklaw nito'y mula Libya hanggang Brazil, India hanggang Haiti. Ang modernong pagkaalipin ay hindi tanikala, ito'y isang di nakikitang bilangguan na walang kawala. Sa Mauritania, ang pagkaalipin ay hindi lang umiiral kundi minamana. Ang mga anak ng alipin ay pag-aari ng mga amo, parang hayop. Formal na inalis ang pagkaalipin noong 1981 at naging krimen lang ito pagkalipas ng 26 na taon noong 2007. Ngunit, ayon sa Amnesty International at Anti-Slavery International, halos hindi inuusig ng autoridad ang mga amo ng alipin, iilan lang ang nahahatulan. Ang mga alipin ay kinukulong sa bahay at sakahan, pinagbabawalan mag-aral, binubugbog, at pinagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Wala silang dokumento, hindi makalis at hindi makapagsumbong. Ayon sa Walk Free, hanggang ngayon, humigit kumulang 70,000 katao sa Mauritania ang nabubuhay sa minamanang pagkaalipin. Sa libu-libong pagawaan ng ladrilyo sa Pakistan, araw-araw ay pinagtatrabaho ang pamilya-pamilya, kabilang ang mga bata, na marami ay sapilitang gumagawa. Nagsisimula ito sa utang, para sa kasal o pagpapagamot, na pinaglilingkuran ng henerasyon, isang sistemang tinawag ng International Labour Organization, ILO, na isa sa pinakamalupit na anyo ng modernong pagkaalipin. Kinukuha ang kanilang dokumento, parang bilangguan ng kondisyon, at halos walang sahod. Labis na nagdurusa ang kababaihan at mga bata, pinipilit magbuhat ng mabibigat, magmasa ng luwad, at maghurno ng ladrilyo ng 12 hanggang 16 oras araw-araw. Hindi sila makaalis sapagkat hindi nababawasan ang utang. Ayon sa Human Rights Watch, mahigit 1 milyong nagkakautang ang narito sa pagawaan ng ladrilyo pa lamang. Ang India ang bansa kung saan naninirahan ang pinakamalaking bilang ng modernong alipin sa mundo. Ayon sa ulat ng organisasyong Walk Free, ito ay mahigit 11 milyong tao. Ang pang-aalipin dahil sa utang, paggawa ng bata, sexual na pagsasamantala, at sapilitang pagpapakasal ay laganap at malalim na nakaugat dito. Lalo na ang mga kinatawan ng mabababang kasta at mga bata ang nagdurusa. Sa mga palayan, minahan, at pagawaan ng tela, milyon-milyong tao ang nagtatrabaho ng 14 na oras kada araw nang walang karapatang umalis. Ilang pamilya ang pag-aari ng iisang employer sa loob ng maraming henerasyon. Ibinibenta ang mga bata sa mga bahay aliwan o para sa gawaing manual. Sinusubukan ng pamahalaan na labanan ito, ngunit ang laki ng problema ay napakalubha. Ang pang-aalipin dito ay hindi isang eksepsyon, kundi bahagi ng sistema. Matapos ang pag-akyat ng Taliban sa kapangyarihan noong 2021, naging kalunos-lunos ang sitwasyon ng kababaihan sa Afghanistan. Ang karapatan sa trabaho, edukasyon, at paggalaw, lahat ay naglaho. Ayon sa Human Rights Watch, sa maraming rehiyon ay dumami ang kaso ng pagbebenta ng mga batang babae bilang asawa o alipin upang bayaran ang mga utang. Ang kababaihan ay ipinagpapalit tulad ng ari-arian. Pinipilit silang magtrabaho sa mga bahay, sa bukirin, at isinasailalim sa sexual na pagsasamantala. Formal na ipinipresente ito bilang kasal, ngunit sa esensya, isa itong transaksyon. Ang mga sumusubok tumakas ay nanganganib na ibalik ng pamilya o patayin. Tinatawag ito ng mga internasyonal na organisasyon na isa sa pinakamahigpit na anyo ng pagkaalipin batay sa kasarian sa mundo. Sa kasalukuyan, halos imposible ng opisyal na mairehistro ang mga ganitong kaso sa bansa, ipinagbabawal ang press, at inuusig ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao. Ngunit sa mga ulat ng United Nations, batay sa mga panayam sa mga babaeng refugee, kumpirmado ang 12 kwento tungkol sa pagbibenta ng kababaihan at mga batang babae dahil sa utang. At ito ay taluktok pa lamang ng iceberg. Matagal nang nilalatigo ng mga panloob na kaguluhan ng Sudan. Sa Darfur, South Kordofan, at iba pang rehiyon, daan-daang kaso ng pagdukot sa mga bata at kababaihan ang naitala. Ipinagbibili sila, ginagamit sa sapilitang paggawa o sexual na pagsasamantala. Ayon sa datos ng UN, sa gitna ng digmaang sibil, ang pagkaalipin ay naging instrumento ng pagkontrol at terorismo. Ang mga etnikong minorya ang pangunahing target. Ang mga kababaihan ay dinudukot ng direkta mula sa mga nayon. Ang mga bata ay sapilitang sinasanay at pinapadala upang magtrabaho sa mga sakahan o sa mga kampo ng milisya. Walang mga dokumento ang mga biktima.
Kahit na makatakas sila, wala silang balikan. Ginawa ng digmaan ang pagkaalipin na isang pamantayan. Lalo na mahirap ang sitwasyon sa kanlurang Darfur, dito, ang mga alipin ay naging bahagi ng ekonomiyang ilegal. Ang mga kababaihan at teenager ay ginagamit bilang pambayad ng katapatan sa hanay ng mga armadong grupo. Maraming beses nang ipinunto ng mga internasyonal na organisasyon ng karapatang pantao na ang pagkaalipin sa Sudan ay nagiging isang pampulitikang instrumento. Noong 2017, ipinakita ng CNN ang mga footage ng hayagang pagbebenta ng mga migrante sa Libya, parang isang auction, $400 bawat tao. Hindi ito metaphor. Matapos mapatalsik ang rehimeng Gaddafi, nalugmok ang bansa sa kaguluhan. Libu-libong migrante mula Niger, Chad, Somalia, at Sudan ang nabibiktima, nililinlang ng pangako sa Europa at ibinibenta bilang alipin. Ikiniukulong sila sa mga kampo, pinagtatrabaho ng sapilitan o binubugbog. Ayon sa International Organization for Migration, ang sitwasyon ng human trafficking sa Libya ay isa sa pinakamalala sa mundo. Ang pagkaalipin dito ay naging bahagi ng ilegal na negosyo. May regular na testimonya ang IOM mula sa mga nakaligtas. Marami ang ikinulong sa mga silong, binubugbog, ginugutom, at pinagtatrabaho ng libre. Ang ilan ay namamatay bago pa man may benta. Sa mga taon ng kawalan ng batas, isang malawakang black market sa human trafficking ang nabuo sa Libya, kinasasangkutan ng mga lokal na militante, border guard, at middlemen. Kritikal pa rin ang sitwasyon hanggang ngayon. Sa Hilagang Korea, ang pagkaalipin ay patakaran ng Estado. Sa loob ng bansa, may mga kampo ng sapilitang paggawa kung saan pinagtatrabaho hanggang manghina ang mga bilango. Ngunit maging sa labas nito, hindi rin naiiba ang sitwasyon. Ayon sa United Nations, 10,000 North Korean ang ipinapadala sa mga proyektong konstruksyon sa China, Russia, at mga bansang nasa Gulpo. Kinukumpiska ang kanilang pasaporte, limitado ang galaw, at sinasakop ng Estado ang kanilang sahod. Nakatira sila sa barracks, sa ilalim ng 24/7 na pagbabantay. Hindi sila makakaalis, ang pagtakas ay may banta ng paghihiganti sa pamilya. Ito ay pagkaalipin na may basbas ng gobyerno. Sa Haiti, patuloy pa rin ang sistema ng Restavek. Ito ay mga batang mula sa mahihirap na pamilya na ipinagkakatiwala sa ibang mga bahay para sa pagpapalaki. Formal, upang magkaroon sila ng matutuluyan, ngunit sa totoo lang, sila ay mga aliping pambahay. Ayon sa organisasyong Restavek Freedom, mayroong humigit kumulang 300,000 bata sa bansa. Sila ay naglilinis, nagluluto, nag-aalaga sa mga nakababata, hindi nakakakuha ng edukasyon, at natutulog sa sahig. Maaari silang bugbugin, ikulong, at hamakin. Ipinagbabawal ito ng mga batas, ngunit hindi nakikialam ang mga awtoridad. Ang sistema ng Restavek ay pagkaalipin na itinatago sa likod ng maskara ng kawanggawa. Sa maraming pagkakataon, hindi alam ng mga batang ito ang kanilang tunay na petsa ng kapanganakan, hindi natututo magbasa at magsulat, at lumalaki ng walang dokumento. Ang ilan ay nakatira sa mga pamilyang nanghahamak o sexual na nagsasamantala sa kanila. Itinuturo ng mga organisasyon ng karapatang pantao, ang Restavek ay hindi isang relikya ng nakaraan, kundi isang buhay na trahedya ng modernong Haiti. Pagkaalipin sa Brazil ay hindi lumang kasaysayan kundi kasalukuyang realidad sa kagubatan. Ayon sa Ministry ng Paggawa ng Brazil, mahigit 2,500 katao sa kalagayang parang alipin ang pinalaya noong 2022. Natutuklasan sila sa bukirin, minahan, at pagtotroso. Dinadaya sila sa pangakong sahod, kinukuha ang dokumento, inihihiwalay sa labas, at pinipilit magtrabaho. Ilan ay naninirahan sa kubo nang walang tubig at pagkain. Lalo nang mahina ang mga migranteng Bolivian at Venezuelan, pati ang mga katutubo. Dito, pagkaalipin ay negosyong nakakubli sa rural na tanawin. Ang mga skyscraper ng Emirates ay itinayo ng mga taong inagawa ng lahat. Ayon sa Amnesty International at Human Rights Watch, libu-libong migranteng manggagawa mula sa Bangladesh, India, Nepal, at Pakistan ang nasa kalagayan ng modernong pagkaalipin. Kinukumpiska ang kanilang pasaporte, pinipigilan ng sahod ng buwan-buwan o di kaya hindi binabayaran. Nakatira sa masisikip na barracks na walang aircon at nagtatrabaho ng 12 hanggang 14 oras sa tindi ng init ng disyerto. Imposibleng magreklamo dahil ang visa nila ay nakatali sa employer. Tinatawag na kafala ang sistemang ito na kinikilala ng maraming organisasyon bilang isang anyo ng institusyonal na pagkaalipin. Kung naging interesante ito, mag-subscribe sa 10 Minutes. Maikli at direkta lang ang lahat dito. Column